Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 11 rebelding NPA napigilan ng militar. Mangingisda sa Zambales nagpahayag ng pangamba sa pangharas ng China sa West Philippine Sea. Pondo para sa wage hike ng mga kawani ng gobyerno inilabas na ng BBM. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Na-neutralize ng mga tropa ng Eastern Mindanao Command o EastMENCOM ang 11 miyembro ng Communist NPA Terrorists o CNTs sa isang joint military operation sa Surigao del Sur. Na-recover din sa operasyon ang 11 high-powered firearms, mga pampasabog at iba pang war materials. 2 CNTs ang naiulat na namatay na kinilalang mga top leader ng NPA. Lubos namang ikinagalak ng EastMENCOM Commander Lieutenant General Luis Rex Bergante ang mga nagawang progreso ng militar. Ayon sa commander, hindi na imposible na ideklarang insurgency-free ang Surigao del Sur sa hinaharap. Ilang mga mangingisda sa Zambales ang nagpahayag ng pangamba sa panguhuli ng isda sa West Philippine Sea o WPS. Sa gitna ng isinasagawang pangharas ng Chinese vessels ayon sa National Security Council or NSC. Sa isang statement na isiniwalat ng NSC na nakipagpulong ang ahensya sa mahigit 150 fisher folk mula sa coastal communities ng Subic, Santa Cruz at Masinloc, Zambales. Ayon sa NSC, isinagawa ang Fisher Folk Congress para ma-empower ang mga komunidad. Layunin din itong mapatatag ang loob ng mga Pilipinong mangingisda na hindi sila pababayaan ng gobyerno. Nanawagan si Budget Secretary Amina pangandaman ng agarang implementasyon sa pagtaas ng sweldo ng mga kawani ng gobyerno dahil inilabas na ng Department of Budget and Management or DBM ang buong pondo para rito. Ayon sa DBM, nailabas na ang 36.45 billion pesos sa lahat ng 308 government departments and agencies para pondohan ang Salary Standardization Law. Sa pangyayaring ito, umapila si Pangandaman sa lahat ng mga pinuno ng mga kagawaran at ahensya ng gobyerno na simulan ng gawin ang nararapat na hakbang para sa salary adjustment, kabilang na dito ang pagproseso ng insurance ng Notice of Salary Adjustment. Pinaalalahanan din ng Budget Secretary na magsisimula na ang unang wave ng salary increases for government workers sa January 1, 2025, ayon na rin sa utos na binaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Kidlat News Updates, ito sa JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.